Good day, I am Shane Claudio H. Rosales, and I will discuss the RA 10175 Cybercrime Prevention Act of 2012. RA 10175 Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang RA 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 ay isang batas sa Pilipinas na ginawa upang pigilan at parusahan ang mga krimeng ginagawa gamit ng computer, cellphone at internet. Layunin nitong maprotektahan ang mga tao laban sa panlilinlang, paninira at pananamantala online. Tulad nga ng sinabi ko kanina, RA 10175 is a law that penalizes crimes committed using computers, internet, and digital technology. Ang purpose ng batas na ito ay to prevent cybercrime, protect online users, promote cybersecurity, and punish online offenders. And then the type of cybercrimes: offenses against data, computer-related offenses, and content-related offenses. Illegal access o hacking ay ang pagpasok sa computer, cellphone, account, o online system ng ibang tao nang walang pahintulot ng may-ari. Ang halimbawa nito ay ang pag-hack ng Facebook, Gmail, o online bank account ng ibang tao kahit hindi ka pinapayagan. At ito ay pinagbabawal ng RA 10175 dahil nilalabag nito ang privacy at seguridad ng personal impormasyon ng isang tao. And then next is illegal interception. Illegal interception ay ang palihim na pakikinig, pagkuha o pag-record ng pribadong mensahe o komunikasyon ng ibang tao gamit ang computer, cellphone o internet nang walang pahintulot. Ang halimbawa nito ay ang pag-hack at pagbabasa ng private chats, emails o tawag ng ibang tao. And then, ang next ay data interference. Data interference ay ang sinasadyang pagbura, pagbabago o pagsira ng data o file sa computer, cellphone o online account ng ibang tao nang walang pahintulot. Ang halimbawa nito ay ang pagdidelete ng files, pag-edit ng documents o pagsira ng impormasyon sa account ng iba. And then, next is cyber squatting. Cyber squatting ay ang pagrehistro o paggamit ng isang domain name or website name na kapareho o halos kapareho ng isang sikat na pangalan, brand o kumpanya ng walang pahintulot like Jollibee upang kumita, manloko o manamantala. Halimbawa nito ang paggawa ng website na may pangalang halos kapareho ng isang sikat na kumpanya para ilinlang ang mga tao o ibenta ang domain sa mas mataas na presyo. And then next ay computer forgery. Computer forgery ay pamimeke o pagbabago ng electronic documents, records o data sa computer o internet upang makapanloko ng ibang tao. Ang halimbawa nito ang pag-edit ng grades, paggawa ng peking online certificates o pagbabago ng digital records para magmukhang totoo. And then next ay computer fraud. Computer fraud ay ang panlilinlang gamit ng computer, cellphone o internet upang makakuha ng pera, ari-arian o benepisyo mula sa ibang tao. Ang halimbawa nito ay ang online scam, fake sellers at phishing messages na kumukuha ng pera o impormasyon sa pamamagitan ng panlilinlang. And then next ay identity theft. Identity theft ay ang pagnanakaw at paggamit ng personal na impormasyon ng ibang tao tulad ng pangalan, larawan o account nang walang pahintulot para makapanloko o makakuha ng benepisyo galing sa ibang tao. Content-related offenses is cybersex, child pornography, online libel, and spam. At ang mga penalties naman, pag nakakommit ka ng crime o pag nailabag mo ang batas na ito ay unang-una na ang imprisonment o pagkakakulong. Fines ay ikaw ay pagbabayarin. Confiscation of devices ay ang pagkuha ng iyong mga kagamitan na ginamit sa pangloloko.
and the penalty is 1 degree higher if done using ICT or information and communication technology. And then the authorities are the DOJ Office of Cybercrimes, PNP Anti-Cybercrime Group, NBI Cybercrime Division. And to the conclusion, RA 10175 protects people online and promotes responsible use of technology. Thank you.